ko ito ngayon para sa ating pambungad ng panalangin. Sa pagkakataong ito, narito tayo para ilaan natin ang ating puso't isipan sa gawain ito at muli natin siyang tataas. Tayo ko'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umagang kailangan binigay ninyo at tunay na kayo, Panginoon, ang Diyos ng pag-ibig na nakakilala sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa inyong bugtong na anak na ibinigay ninyo dahil dyan na naunawaan namin, Panginoon, yung unconditional love na ibinabahagi ninyo sa bawat isa na walang pinipiling sino man, bagamat ang mga nakaraan namin ay hindi kaaya-aya. Pero nandiyan kayo na binigay niyo po, Panginoon, ng Panginoon Jesus. Narito kami, Panginoon, na nagtipon-tipon upang pagkulay-kulayan ka, bigyan ka ng awit, mabigayin ng ikaw po, maya-maya. Salamat po, Panginoon, sa mga pamunawang ibabahagi ninyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na may sapamuhay namin ito sa isip, sa salita at sa gawa, na mabigyan namin kayo ng kaluguran. Patubayan niyo po, Panginoon, ang mga awit na sa kanilang pag-awit ay mabuksan na kagad ang aming mga puso't isipan at mabusbus kami. Ganun din po, Panginoon, sa magbibigay na yung mensahe na tumimo sa aming mga puso at ito'y may sapamuhay namin ang mga kanyang mga ipapahayag. At naniniwala kami na uwi kami matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Lahat ng dalangin ko ito sa Panginoong Jesus. Amen. And a blessed morning to all. So bago po tayo umawit sa ating Panginoon, hayaan po muna natin tignan natin yung katabi natin sa kaliwa, sa kanan. Batiin po natin na isang mapagpalang umaga, kapatid, sa likod, sa harapan. A blessed morning to all. So handa na po ba tayong umawit sa Panginoon? Ang sabi po sa atin, let us praise. Let's lift the name of our Lord and proclaim our sovereign God for His goodness and His love. Amen? Amen. So wala po tayong gagawin ngayon, kundi papurihan, pasalamatan ng ating nag-iisang Diyos. Amen? So mataas na palapak para sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Lord. Samahan niyo po kami umawi.
po tayo. At sa ilan pong sandali ng katahimikan ay magkaroon po tayo ng personal na pakikipag-usap sa Panginoon. Marahil marami sa inyo ang naging abala at wala talagang oras na masasabi para sa panalangin. Ngayon po yung oras para muling kausapin ng Panginoon. Ito din ang oras para hilingin sa Kanya ang kapatawaran kung tayo po ay may mga karumihan, may mga bagay sa buhay natin na alam natin na hindi kaaya-aya sa Kanya. Ito rin ang oras upang magpasalamat sa anumang pagpapalang ating tinatamasa. Ito man ay pagpapalang material, pisikal, pagpapalang espiritual, ipagpasalamat po natin sa ating Diyos. Sa langit, kinikilala namin na sa pamamagitan ng iyong Spiritong Banal ay kapiling ka namin sa oras na ito. Hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Narito ka. Palagi ka namin kasama. O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya mong patuloy mong ibinubuhos sa aming mga buhay. Salamat kami ay buhay, salamat kami nakatayo sa iyong harapan upang ikaw ay mapapurihan. Panginoon, sa oras mo ito, nagpapasalamat din kami sapagkat nariyan ang katiyakan ng paglilinis mo sa lahat ng aming karumihan. Ito man yung mga bagay na nagawa namin sa isip, sa aming imahinasyon, sa aming mga nasabi at nagawa. Salamat, O Diyos, dahil sa dugo ni Kristo, kaming lahat ay nakakalapit sa iyong harapan at kinikilala mo kaming matuwid at banal, alang-alang kay Kristo na aming manunubos. Salamat, Panginoon, sapagkat may pagkakataon kami upang makapakinig ng iyong mga salita. Alam po namin na ngayong umagay magwiwika ka sa isang espesyal na paraan na aabot sa anumang sitwasyon namin sa aming mga buhay, Panginoon. Iba't iba po kami ng kalagayan. Ang ilan sa amin ay mga magulang. Ang ilan sa amin ay mga kabataan. Ang ilan sa amin ay mga estudyante. Ang ilan sa amin ay mga trabaho. May mga trabaho. Iba't iba ng kalagayan. Iisang salita. At ito ang hiwaga ng salita mo, Panginoon, na kayang abutin anuman pong kinalalagyan namin sa buhay. Panginoong Diyos, ang iyong salita ang aming kalakasan. At ang aming mga kaluluwa ay nauuhaw sa iyong mga salita. Kaya alam po namin na ngayong umagay, bubusugin mo kami ng iyong mga mensahe, O Diyos. At wala po kaming ibang kahilingan ngayong umaga, kundi makita lamang ang Panginoong Jesus, ang kanyang kagandahan, at ang kanyang perpektong gawa na ipinakita at pinamalas doon sa krus upang kami na mga makasalanan ay maging iyo at kapiling mo. Salamat po, Panginoon. Alam namin, ngayong umagay inaabot mo na lahat ng pangangailangan ng bawat isang narito. Ang may sakit at may karamdaman, Panginoon, dulutan po ninyo ng kagalingan. Ang walang kapayapaan, Panginoon, ay dulutan po ninyo ng kalakasan. Ang napupuno ng kabigatan at pagdududa sa iyo, Panginoon, ay bigyan niyo po ng katiyakan ngayong umaga. O Diyos, Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming tagapagligtas, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Papuri sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsasabi na Amen at Amen. Ayun po ba'y nag-aalala?
tayo ay nasa gawain ito, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Mas malakas! Habang tayo ay sumisigaw ng hallelujah! Pamayan po natin ang ating mga katabi at sabihin po natin sa Kanya, Happy Lord's Day, kapatid. At sabihin mo sa Kanya, masayang masaya ako na ikaw ay narito. Tapik-tapikin nyo nga yung balikat ng inyong katabi. Sabihin mo sa Kanya, si Lord ang ating kalakasan. Sa buhay po talagang nariyan ang stress. Sa buhay po talagang minsan panghihinaan tayo ng loob, nariyan ang pagod. Pero ang Diyos ang ating tunay na kalakasan. Amen? The Bible says, the joy of the Lord is our strength. And so today I know our mouths will be filled with joy and we shall experience the strength of the Lord. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po natin isigaw, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Bago po tayo maupo, tayo po ay magkakaroon ng salitang pagbabasa. Mauuna po ang mga lalaki, susunod ang mga babae. Hanggang sa matapos po natin ang buong mga talatang ito. Ang ating pong pag-aaralan ay ating pong kinuha sa aklat ng Judges o Hukom sa Tagalog, Kabanata 6, talata 1 hanggang 11. Umpisahan na po natin ang pagbabasa. Mga lalaki, muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita, kaya sila hinayaan ng masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Mga babae, Hindi na makapagyanihan ang mga Midianita kaysa sa mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay nasipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. mga lalaki, tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midianita, Amalekita, at iba pang mga lipi galing sa disyerto. Mga babae, Nagtatampo ang mga ito sa lupain at nasisirapan ng lupon hanggang sa pinalasan. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita, sapagkat kinukuha nila lahat pati ang mga tupa, baka at asno. mga lalaki, dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda, at mga kamelyong hindi mabilang sa dami at sinisira ang lupain. Mga babae, Walang magawa ang mga Israelita, kaya hindi sila nagtulong kay Yahweh. mga lalaki, nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midianita, mga babae, Sila ay pinadala ng propeta at binasabi ang ganito, "Inilabas ko kayo sa Ehipto." mga lalaki, iniligtas ko kayo sa kanilang pang-aalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Mga babae, Sinabi ko sa inyo, ako si Yahweh na inyong Diyos, at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreo. Sa lupain inyong binigyan ngayon, ngunit hindi kayo nakinig sa akin. mga lalaki, dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas
ay kasalukuyang gumigiit noon ng trigo sa pisaan ng bubas. Patago ang kanyang pag-iig upang hindi siya makita ng mga Midianita, mga babae. Nakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh na magiging na lalaki. Mga lalaki, sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon, gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paanong sila iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita, mga babae. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nasusuko sa iyo. Mga lalaki, sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Panghuling talata, sabay-sabay po ang lahat ng lalaki at babae. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago tayo po, yung ating po natin ang mahigpit ang ating katabi, sabihin natin sa Kanya, hindi ka iiwan ng Panginoon. Sa munang malakas na blessing shout! Maaari na po kayong po, brothers and sisters. Sa pong malamig na umaga sa inyong lahat, purihin ng Diyos sapagkat tayo ay muling nagkasama-sama bilang mga iisang pamilya dito po sa church na ito. Hayaan po ninyong simulan ko na ang pangangaral ng mensahe ng Diyos. Alam natin sa pag-aaral ng history o kasaysayan na ang Pilipinas ay minsang sinakop ng mga dayuhan, kagaya ng mga Kastila at Hapon. Napakaraming kwento kung paano inalipusta, inapi, at pinahirapan ng mga mananakop ang ating mga ninuno. At kagaya ng ating bansa, ang bansang pinili ng Diyos, ang bansang Israel, ay inalipin din at pinahirapan ng mga mananakop noong araw. At isa sa mga sumakop sa kanila ay yun pong mga tao na kung tawagin noong unang panahon ay Midianita. Pwede po ba ulitin natin? Sabihin natin, Midianita. Midianita. Yan po ang mga mananakop noong araw. Ayon sa kwento, ang mga dayuhang Midianita ay malulupit. Winawasak nila ang mga pananim ng taong bayan, sinasamsam ang kanilang mga alagang hayop, at sinisira ang kanilang kabuhayan. Talagang maituturing silang terorista nung araw at gusto nilang maghirap ang mga tao. Habang pinapag-aralan ko ang madilim na kasaysayang ito ng bayang pinili ng Diyos, ang bansang Israel, sumagi po sa akin ang isang katanungan. Habang binabasa ko, ang sabi ko, bakit kaya hinayaan ng Diyos na ang kanyang bayang pinili ay paghirap? Sila nga ang pinili. Sila ang hinirang. Bakit hinayaan ng Diyos na ito'y maganap sa kanila? At isang bagay po ang aking natuklasan. Hinayaan ng Diyos na ang kanyang bayang hinirang ay dumanas ng kahirapan dahil ayon sa kwento, ito ay consequence. Ito ay bunga ng kanilang pagtalikod sa Diyos. At isang bagay po ang makikita natin sa kwentong ito. Apart from God, there is no peace. Can I hear an amen? Amen. Apart from God, there is no life. And apart from God, there is only destructive suffering. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, dikit lang kay Lord.
At noon pong hirap na ang mga Israelita sa ilalim ng kamay ng mga Midianita, doon po sila dumaing at tumawag sa Diyos. Nung maginhawa pa ang kanilang buhay, nalimutan nila ang Lord. Pero nung sila ay nakaranas na ng mga pagsubok, at eto na nga, dumating na ang mga mananakop, doon lamang sila nagising at nagkusang lumapit sa Diyos. Hindi ho ba't wala itong pinagkaiba sa ating mga Pilipino? Tama ba? Hindi ho ba't maraming mga Pilipino, kung kailan may suliranin, kung kailan may bagyo, kung kailan may sakuna, kung kailan may pandemic, kung kailan ka nagkasakit, kung kailan ka nalugi, saka mo lang naiisip ulit si Lord. Saka mo lang naiisip mag-pray. Pero pag maginhawa naman ang buhay, maraming Pilipino, talagang nalilimutan ang Panginoon. Truly, many people come to the Lord in times of adversity. People come to the Lord in times of suffering. Buti na lang ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Buti na lang ang Diyos natin ay nananatiling tapat kahit hindi po tayo tapat. At sa kabila ng ating pagkukulang, ang Diyos tumutugon pa din sa ating mga daing. Pinapansin pa rin tayo. Sabi mo nga sa iyong katabi, pinapansin pa rin tayo ni Lord. Kahit minsan tayo nakakalimot. Truly our God is a God who is moved by human suffering and by human depravity. Kaya doon po sa kwento, pumili ang Diyos bilang tugon sa paghihirap ng mga Israelita. Pumili ang Diyos ng taong gagamitin upang iligtas ang kanyang bayan. At doon sa kwento, nakita po natin na ang taong hinirang ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan ay walang iba kundi yung lalaking sino nga? Si Gideon. Sabihin nga po natin Gideon. Now, ang pagpili po ng Diyos kay Gideon ay kakaiba. Sabihin nga po natin kakaiba. Natatangi. Medyo weird. Kakaiba. At yan po ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Bakit kakaiba yung pagpili ng Diyos kay Gideon? And that is exactly the reason why ang pamagat po ng mensahe na ating pag-aaralan ngayong umaga ay akin pong tinawag ang kakaibang pagpili ng Diyos. Tumingin ka ulit sa iyong katabi, kalbitin mo siya at sabihin mo sa kanya, si Lord pag pumili. Kakaiba. At sabihin mo sa kanya, minsan walang logic. Sabihin mo sa katabi mo, ba't kaya ikaw ang pinili ni Lord? At sabihin mo sa nasa likod mo, kahit gaganyan-ganyan ka, minahal ka ni Lord. Amen? Lahat po tayo disqualified. Pero tayo po'y hinirang at minahal ng Diyos at itinuring na kanyang bayan. Sa kwento na ating binasa kanina ay makikita natin ang tatlong dahilan kung bakit po weirdo, kung bakit po kakaiba ang pagpili ng Diyos sa mamang ito. Tingnan po natin ang tatlong bagay na ito. Number 1, tinawag ng Diyos si Gideon sa panahong magulo pa ang kanyang buhay. Dumating yung calling ng Lord kay Gideon nung panahon na ang gulo-gulo ng buhay niya. Hindi na nakaintay si Lord, hindi inintay na si Gideon mayaman na, maayos na ang buhay. Kundi sa gitna ng problema, kung kailan patong-patong ang kanyang suliranin, doon naman po dumating ang pagkatawag ng Diyos sa mamang ito. Tinawag siya ni Lord sa panahong hindi pa siya ready for ministry. Narinig yung sinabi ko? Tinawag ni Lord si Gideon noong panahong hindi pa siya ready maglingkod. Eh kasi ba naman, kung kailan ang gulo-gulo ng buhay niya, kung kailan magulo ang isip niya, kung kailan depressed siya,
At kung kailan bat siya ng problema, doon naman siya tinawag ni Lord na mag-mission. Kapatid, ready or not, pwedeng dumating ang pagkatawag ng Diyos sa sino man narito. Amen. Tingnan natin sandali ang nangyari. Ang sabi sa verse 11, si Gideon ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo. Ano daw ginigiik? Sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga Midianita. Patago-tago daw ang mamang ito. At ayaw lumabas ng bahay na para bang may monkeypox virus na kumakalat doon. O di naman kaya ay coronavirus na palipad-lipad nung araw. Umiiwas po si Gideon sa mga Midianita. Kasi kapag nakita siya ng mga Midianita sa labas at nagigiik ng trigo, aba, delikado yon. Hindi lamang sasamsamin ang kanyang trigong ginigiik, pwede din siyang hulihin at pwede din siyang paslangin. Kaya ito pong si Gideon nag-decide na i-lockdown na lang ang kanyang sarili at doon mag-giik ng trigo. Saan po magigiik ng trigo? Sa loob o sa labas? Sa loob. Weirdo po yun. Kasi ang paggigiik ng trigo sa labas, ginagawa. Now, paano po ba giikin ang trigo? At gaano ba kahalaga ang paggiik ng trigo noong panahon ni Gideon? By the way, kung hindi po ninyo alam kung ano itsura ng trigo, ito po ang itsura ng trigo. O sa English ay, balik mo kapatid, yan. Trigo sa English po ay wheat. So ang trigo po ang pangunahing pagkain ng mga Israelita noong araw. Yan po ang pinakakanin nila na nagbibigay po ng energy sa kanila araw-araw. Di ba tayo mga Pilipino kapag hindi nakakakain ng kanin, sasabihin natin, parang may kulang. Kaya siguro ako lalata-lata ngayon, hindi ako nakakain kanina ng kanin. So nung panahon po ni Gideon, ang nagbibigay sa kanila ng energy, ang pinakakanin po nila ay trigo. At yan pong malapalay na yan, ang ginagamit nila na panggawa ng tinapay at cakes nung araw. At para po mapakinabangan ang binhi na iyan, kailangan giikin. At alam nyo ba kung paano po ito giikin? Hindi po ginigiik nung machine, kasi nung araw wala namang machine. Ganito po ang paggigiik nila. Ginagamitan nila ng baka. So tinatapak-tapakan po yan ng baka hanggang sa ito'y madurog at gagawin po nilang harina at yun po ang panggagawa nila ng cakes. Now, ito po ang problema. Hindi pwedeng maggiik sa labas ng bahay kasi nga merong na pwedeng pumatay sa mga taong bayan. So, hindi sila makalabas. Peligroso. Paano yung pamilya ni Gideon? Meron siyang asawa, meron siyang anak. Paano sila kakain? Kailangan nila ng harina. So, ano po ang ginawa ni Gideon? Imbes na giikin sa labas ng bahay, giniik niya sa loob ng bahay. At alam niyo po ba kung saan bahagi ng bahay giniik ang trigo? Doon po sa kung tawagin ay ubasay, isang lugar na mainit at maliit na espasyo. Mano-mano po niyang giniik ang trigo. Sipin niyo po kung gaano kahirap yon. By the way, ganito pong itsura ni Gideon nung ginigiik niya ang trigo sa bahagi ng kanyang bahay. Mapapansin niyo, pag-tuwad-tuwad siya, sinisikap niyang hindi ma-expose dahil baka makita siya ng mga sundalong Midianita, sibatin siya, paslangin siya. Isipin po ninyo, trabaho ng baka, si Gideon ang gumagawa, kaya nagmistulang hayop. Itong si Gideon, trabaho ng baka, trabaho ng kalabaw, siya po ang gumagawa. Napakahirap po nito. At napakaliit ng space kagaya po na nakikita ninyo. Hindi po siya makakilos ng ayos. At nai-imagine ko po, tagak-taka ng kanyang pawis at siguro ginagawa niya hating gabi para hindi halata.
Dapat malakas ang hampas pero sinisikap niyang mahina lang para hindi siya makagawa ng ingay. Wala siyang choice. Tinitiis niya ang hirap na ito araw-araw dahil kung hindi siya magigiit ng trigo, mamamatay sa gutom ang kanyang pamilya. Ang sabi ng verse 4, nagkakampo ang mga Midianita sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may, saan daw? Hanggang sa may? Sounds familiar, right? Kasi napapakinggan natin yan sa TV. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat, pati ang mga tupa, baka at asno. Sinasamsam nila ang ari-arian ng taong bayan. At yung pwedeng kainin na hayop, mga hayop na pwedeng gamitin para magtanim, doon sa bukid ay sinasamsam nila kapag ka nakita. Kaya talaga ang mga tao nung araw ay nagugutom. Kaya noon pa man, magulo na po sa Gaza. Magulo na noon, hanggang ngayon magulo pa rin. Hindi ko ba? Sa panahon natin, sa Gaza ngayon ay may gera. So nung unang panahon pa lang panahon ni Gideon ay meron ng mga terroristic o terrorizing activities sa lugar na ito. At iyan po ang kasalukuyang nangyayari habang nagigiik si Gideon doon sa ubasan. May kaguluhan sa Gaza. Nakaka-terrorize. You can sense fear in the air. Takot na takot yung mga tao. Merong land grabbing, may nakawan ng hayop, may nakawan ng ari-arian, at kung ano-ano pa. At nai-imagine ko po nung araw na iyon na nasa loob si Gideon ng ubasan, doon sa kanyang bahay, habang siya po'y nagigiing at pinapalo-palo niya, hinahampas-hampas niya yung mga trigo, tutuwad-tuwad siya doon, secretly, ang sama-sama ng loob niya. Nagpupuyos ang damdamin niya. Siguro nagtatampo na siya sa Diyos. Wala siyang pera. Bangkarote, yung mga pananim niya wasak. Wala silang ani. Hindi nila alam kung hanggang kailan pa ang itatagal ng trigong natitira. Wala silang mga hayop na pwedeng kainin. Kaya hindi na nila natitikman ang lasa ng bulalo. Gaano katindi yun? Sabihin mo sa katabi mo, bulalo. Sarap pa naman nun, lalo ngayon umuulan-ulan. Sana nawalan natin mga yung business nila sarado, nakaka-depress. Depress ka na nga. Hinang-hina ka na nga. Ang gulo-gulo na nga ng isip mo. Punong-puno ka na ng mga worries. Alam mo, dapat nagpapahinga ka ng gabi, hindi ka makapahinga. Pero nandun ka sa sulok, nagtatrabaho, bali na ang likod mo. Kakagiik ng kakarampot na trigo. Kapos at hindi sapat para maibsan ang kumakalam na sikmura ng iyong pamilya. Yan po ang sitwasyon ni Gideon. At sa gitna po ng kanyang paghihirap, sa gitna ng kanyang matinding problema, may nangyari. Ang sabi sa verse 12, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh. Sa gitna ng pagsubok, may nangyari. Nagpakita ang anghel. At alam po natin lahat kung bakit nagpakita ang anghel. Ipinahayag ng anghel kay Gideon na siya ay may calling. Sabihin mo sa katabi mo, may calling ka rin. Kailan dumating yung calling ni Gideon? Nung masaya ang buhay niya, nung ang yaman-yaman niya, nung wala siyang utang, ganun ba? Dumating ang calling ni Gideon nung mga araw na ang gulo-gulo ng buhay niya. Teka muna, pastor, parang may mali.
Parang wrong timing naman itong si Lord. Hindi naman nakahintay itong si Lord natin. Really? Kung kailan may crisis, doon naman siya tatawaging mag-mission? Kung kailan parang may pandemya sa Israel, kung kailan may krisis sa buong bayan, at hindi makalabas ang mga tao, doon naman siya tatawaging maglingkod. Parang gusto mong i-rewrite ang kwento, may mali. Kung kailan may kaguluhan, kung kailan may chaos, doon naman siya tatawaging maglingkod. Eh, itong anghel na to, hibang itong anghel na to, sarap baliin ng pakpak. Kung kailan may problema, doon naman dadating lilipad-lipad. Hi, Gideon, God is calling you. Sarap baliin ng pakpak. Busy ako, unahin ko muna yung pamilya ko. Bakit ngayon? Brothers and sisters, minsan pala, tatawagin tayo ni Lord sa ministry sa panahong may mabigat tayong dalahin. Sa panahong ang gulo ng buhay natin at sa panahong hindi pa tayo ready. Marami sa atin, dama ang pagtawag ng Panginoon, pero marami tayong excuses. Saka na, kapag tapos ng bayarin ko. Saka na pag nakagraduate na si Bunso. Saka na pag mayaman na ako. Saka na pag super bait ko na. Saka na pag hindi na ako busy. Saka na pag bati na kaming mag-asawa. Puro saka na, saka na. Sabi ni Pastor, mag-lead raw ako ng gawain sa amin. Sabi ko, saka na Pastor, pagpayat na ako. Kakahiya. Dami nating excuses. Eh Pastor, hindi naman ako magaling magsalita. Paano ako magmi-mission? Kulang naman ako sa aral. Hindi ako kasing talino mo, Pastor. Kapatid, ang calling ng Panginoon hindi nakabase sa iyong kakulangan. Ito ay nakabase sa kanyang kasapatan. Amen. Amen. Ang calling ng Panginoon ay hindi nakabase sa iyong kahandaan. Ito ay nakabase sa kanyang katapatan. Amen. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Naalala ko po, 21 years ago, 18 years old po ako noon. Ay, nag-compute. Ang tanda na ni Pastor. Naalala ko 21 years ago nang tawagin ng Panginoon ang ating mga magulang, Pastor Nestor at Sister Melly, na magsimula ng ministry sa Tagaytay. May mga kumontra talaga. At ang sabi mong ilan, naka, paano gagamitin ni Lord ang mag-asawang iyan? Sira ang testimony, baon sa utang, bankrupt, walang maniniwala sa mga yan. They are poor, no one will listen to them. Mabuti na lamang may other pastors na umalalay sa kanila at nagtiwala. At in-encourage na magpatuloy. At ngayon, ang ministry ito'y nagpapatuloy for the glory of God. Patuloy natin inihamayan ang gospel ni Jesus Christ sa Tagaytay at sa iba't ibang lugar. To God be all the glory. Mga kapatid, mga taga-Alfonso, mga taga-Indang, taga-Mendez, taga-Kaybagal, taga-Sambong, ready or not, pwede kang tawagin ng Panginoon wherever you are. At sa mga nagbabalak mag-abroad, pwede rin kayong gamitin ng Panginoon wherever you are. Ready or not, magpagamit ka na sa Panginoon. Huwag mong hintayin na ang sitwasyon mo ay ideal. The Lord will sustain you. Amen. Pangalawang dahilan kung bakit po ang
weirdo kung bakit po kakaiba ang pagkatawag ni Lord. Number 2, wala pang napapatunayan si Gideon, believe na agad ang Diyos sa kanya. Wala pa siyang track record na pwedeng ipagmalaki. Wala pa siyang resume na kumpleto na pwedeng ipagmalaki at pwedeng ipagmayabang at sabihin, ready na akong maglingkod. Tinawag na siya ni Lord at ang Lord believe na agad sa kanya. Wala pa siya sa finish line, pero sinasabi ng Panginoon, alam ko, with my grace, kakayanin mo ang paglilingkod. Wala pa siyang napapatunayan. But in the eyes of God, successful missionary na siya. Mga kapatid, even before we say yes to the calling of God, in the eyes of God, we are already victorious. Can I hear an amen? So verse 14, ang sabi ni Gideon matapos na siya'y tawagin ng Diyos na maglingkod, ganito po ang sabi niya, paano mo maililigtas ang Israel? Ang aming sambayanan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinaka-mahina sa amin. 2 beses binanggit yung word na yung salitang pinakamaliit, pinakamahina. Wala siyang pwedeng ipagmalaki. Ang sabi sa isang translation, siya daw ang pinakahamak. At kung itatranslate ko po yan, sa salita ng mga Batanggenyo, ang tawag po kay Gideon, pinakaputot. Sabi mo sa katabi mo, putot. Siya po ang kapututan. Kumbaga sa tindang pinya ni Madam, ano tawag doon mami sa reject? Meron kayong ginagamit na word sa palengke eh. Parang letter B, nakalimutan ko na. Hindi B-O. Ha? Buraot? May other term pa, narinig ko minsan sa palengke. So, ano yun? Okay. Yun yung parang pinaka-reject, parang huwag mo nang ibenta at baka maka-apekto pa sa, alam mo yun, pag-aalok mo. Hindi bulok. Basta yung parang pinakamaliit, tapon mo na lang. Bubot. Meron pa isang term. Nakalimutan ko. Anyway, basta pinakaputot. Siya ang reject. Buraot. Yung pinakaburaot, pinakaputot, sa kanya dumating yung calling ni God. Eh kung tutuusin, nandiyan naman yung buong angkan. Sana man naligaw yung anghel. Nagmali ng landing. Lito, may depression yung anghel. Dapat dun pupunta sa top 1. Saan napapunta? Sa pinaka-putot na bahay. Kailangan ng counseling ng anghel. Mali-mali. Gideon has all the valid reasons to say no to God's calling over his life. Yung family niya kasi ang pinakamahina sa tribo nila. Kumbaga sa magkakamag-anak na yon, sila ang poor. Sila ang weak. Sila ang maliit ang business at bahay. Sila yung di nakapag-aral sa Araneo, sa UP at Lasal. Sila yung hindi nakakasali sa top 10 kapag bigayan na ang grades. At bukod doon, ang sabi ni Gideon, siya daw ang pinakamahina. Siya ang pinakahamak sa family nila. Ibig sabihin, silang magkakapatid, pakinggan po ninyo ito. Silang magkakapatid ay putot. Magkakapatid na putot. Tapos sa magkakapatid na putot, siya pa ang kapututan. Tapon talaga to. Siya yung hirap na hirap makauno sa klase. Siguro kapag may reunion ng ang kanila, tameme lang sila, at ang family nila, nandun lang sa sulo, kain lang ng kain ng leche. Kain na lang tayo, huwag na tayo sumali sa kanila, wala naman tayo may pagmamalaki. Alam na alam ni Gideon kung ano ang kalagayan nila.
Pero alam niyo kung anong sabi ng anghel na sinugo ni Yahweh noong araw na siya tinawag? Hindi nakita ng anghel yung kanyang kahinaan. Bagkus, ito po ang sinabi ng anghel. Sabi sa verse 12, sumasa inyo si Yahweh, matapang na hibang talaga ng anghel na to, kapututan nga eh. Tapos sasabihin mo, matapang na bayani. Ang sabi sa ibang version, ang Panginoon ay sumasa inyo, ikaw na magiting na mandirigma. Kapututan niya, pero ano sabi ng anghel? Magiting na mandirigma. Bakit po siya tinawag na magiting na mandirigma? I'm sure alam ng anghel yung kanyang kalagayan. Pero alam niyo kung bakit po siya naging magiting? Kung bakit po siya naging successful? Dahil ang sabi niya, ang Panginoon ay sumasa inyo. If God is with you, kahit may weakness ka, kahit may kahinaan ng pamilya ninyo, you can deliver. Amen. God will never fail you. God will sustain you. Pero balik tayo kay Gideon. Si Gideon, kitang-kita niya yung kahinaan niya. Tapos eto tong anghel, ano sinasabi sa kanya? Magaling ka, magiting ka, matalino ka, maayos ka. Tanungin natin si Gideon, ano kaya reaksyon niya nung ganito yung mga pinagsasasabi ng anghel? Siguro naiinsulto si Gideon. Siguro naaasar siya. Siguro sabi niya sa anghel, namubola ka ba? Kami nga ang kapututan, tapos sasabihin mo kami yung pinakamagaling. Pilipitin ko kaya yung pakpak mo, nang matauhan ka. Di mo ba naiintindihan? Ako yung pinakaputot sa pamilyang puto. Tapos ngayon sasabihin mo, ako yung pinakamahusay, ako yung pinakamagiting. Brothers and sisters, ang tingin sa atin ng Panginoon, hindi mahina. Amen. Marahil grabe ang pintas at panlalait na narinig mo sa iba. Marahil ang sabi nila, naku, lembot-lembot naman yan, hindi yan pwede sa team, itapon. Naku, black sheep naman yan, itapon. Huwag tanggapin sa team. Naku, maraming utang yan. Tanggalin sa team. Naku, mahina ang common sense niyan, tanggalin. Naku, bulok sa English, huwag i-assign sa prayer. Naku, kilalang TikTokeris yan at kung ano pinag-upload. Kung ano bang pintas laban sa'yo. Kapatid, ano man ang nakaraan mo, ang tingin sa'yo ni Lord, magiting naman dirigma. Amen. Gagamitin ka niya, kaya magpagamit ka na kahit tingin mo kulang ka pa. Kahit sa palagay mo, hindi ka sufficient. Yes, you are not sufficient, but our God is sufficient. And because God's presence is with you, alam natin, by the grace of God, we can serve the Lord with much effectiveness. Meron pong isang pastor, noong bata po siya, ang tawag sa kanya ay number 11. Tanungin niyo po kung bakit. Sabihin niyo bakit? Lagi kasing may number 11 sa ilong niya dito sa bandang baba. Nalalawit-lawit noong elementary pa siya. Dilaw na dilaw. Hindi green ha, dilaw. Iba kasi yung green, nagbabago kasi ang kulay niya. Depende sa oras. Oo. At pag napo na yun ang classmates niya, sabihin, uhog! Siyempre siya naman inaabot ng hiya, sisinghutin niya yung pasok lahat. Kahit hanggang dito na sa may labi, pasok lahat. Tapos minsan uuwi siya, bago umuwi, pupunasan niya yung sipon niya gamit ang braso, paganyan. Kaya uuwi siya, may tutong dito ng sipon.
At ito pong pastor na to nung bata tamad mag-aral, kapag nakain na niya yung baon niyang Yakult at kwadradong hopyang pabaon ng mami niya, gusto na niyang umuwi. Kaya ang tawag po sa kanya ng mga tao nung araw ay pasok baon. Papasok lang dahil sa baon, pero pag nakain na ang baon, sibat na. Gusgusin ng batang ito, walang pakialam sa sarili. Magpapainit sa arawan. Pag uwi sa bahay, amoy araw. Nakatingin ka sa akin, Patrick, hindi ko tinutukoy. Pero lang. Magpapaaraw po siya sa dahilig, maghapon. Uuwi, amoy araw. At pag uwi, mangangati ang ulo. Kakamuti ng ulo, kamot ng kamot, masusalugsog ang kuko sa ulo. Pagtingin niya sa kuko, may kulay itim. Gumagalaw. Kuto. Hindi lang isa, dalawa magkapatong. Nung high school siya, ayaw niyang lumahok sa basketball kasi hindi siya katangkaran at hindi niya talaga nakahiligan ang basketball. Kapag PE, nakaupo lang siya sa gilid ng basketball court at sasabihin sa kanya ng teacher, mag-waterboy ka na lang o di kaya mag-cheer ka kasama ng mga girls habang nagbabasketball ang mga classmates mo. Nakakababa ng self-esteem ang kanyang karanasan. Subalit ang batang sipunin, ang batang pasok baon, ang batang iyon na kutuhin, may lisa, and by the way, nagkakagalis. Ang batang ito na napakababa ng self-esteem, uri-kungin, mahiyain, at pipiliin na lang magtago, eto na po sa harapan ninyo, nangangaral ng salita ng Diyos for the Lord of Jesus. Weird ang pagtawag ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, if God can use the donkey of Balaam, God can definitely use you. Amen? If God can use stones to proclaim His glory and His praises, God can definitely use you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, weirdo talaga ang Panginoon. By the way, kalaro ko po noon si Sister John. Bikuri kong karinan, ano? Ito lang. Puto lang. Akala ko ikaw ay nakahawa sa akin. Si Apple pala, okay. Grabe yung kuri ko, yung dikit-dikit yung daliri mo. Uso yun, nagkaroon ng epidemya nun sa Crossing Mendez. Lahat kami magkakalaro. Si Daria, si Taro, sino ba? Lahat kami mga ganyan ang daliri. Mami, hinahayaan kaming lumaya sa dalilig that time. I'd rather sit at the back. And I will tell you, kahit 12 years na po ako nagpipreach, hanggang ngayon kinakabahan pa rin po ako. If you can just touch my chest right now, kumakabog-kabog pa rin. And it's all the grace of God that I can stand before you. To God be all the glory. Pangatlong dahilan kung bakit po weirdo ang pagkatawag ni Lord kay Gideon. Number 3, ang pagpili ng Diyos kay Gideon ay ayon lamang sa biyaya niya. Hindi dahil sa galing niya, hindi dahil sa performance niya, kundi dahil lamang sa habag ng Diyos. Kaya po siya ginamit ni Yahweh noong araw. Noong si Gideon po ay tinawag ni Yahweh na maglingkod sa kanya, panay ang kanyang reklamo. Uulitin ko po, nung tinawag ni Lord si Gideon, imbes na magpasalamat na pinagtiwalaan siya, puro reklamo ang nalabas sa kanyang bibig.
Sabi mo nga sa katabi mo, parang tayo lang minsan. Siguro dala ng mabigat na sitwasyon sa buhay, nag-iba po ang kanyang personality. Dahil sa kagipitan ng buhay, natutunan niyang sisihin ang Diyos. Yes po, tama po narinig niyo. Ang sinisi ni Gideon kung bakit may paghihirap sa buhay ay ang Diyos mismo. Hindi niya man lang pinag-aralan yung history kung ba't sila naghirap. And totoo, sila ang tumalikod sa Diyos. Pero in the end, ang Diyos ang sinisi niya. Ba't ko po ito nasabi? Tingnan niyo po ang verse 13. After na siya tawagin ng Diyos na maglingkod, ganito po ang kanya naging response. Imbes na magpasalamat, sabi ni Gideon, bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon? Tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento sa amin. Kami pinabayaan na ni Yahweh. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Midyanitang ito? Kung ikaw ang Diyos, anong magiging tugon mo kay Gideon? Masagot-sagot ka ha? Tirisin kita dyan, tao ka lang. Di ba pwedeng ganun ang sagot ni Lord? Pero alam ng Diyos ang kahinaan ni Gideon. Alam ng Diyos si Gideon problemado. Alam ng Diyos si Gideon hindi tama ang puso. Alam ng Diyos si Gideon hindi ready. Alam ng Diyos ang taong to punong-puno ng sama ng loob. At meron siyang attitude problem. Subalit paano tinrato ni Yahweh si Gideon? Tiniris ba niya? Nagpadala ba siya ng kidlat? Para tupukin ang lalaking ito dahil sumasagot-sagot sa kanya? Hindi po. Dahil matapos na si Gideon ay magreklamo kay Yahweh, ang sabi ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo po. Anong sagot ni Yahweh sa kanya? Verse 14, next verse. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Hindi nawala yung calling. Sabi sa verse 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Midyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao. Hindi po nabawasan yung pagkatawag ni Lord kay Gideon. Naniwala pa rin si Lord kay Gideon at sa kanyang kayang gawin sa pamamagitan ng kanyang biyaya at presensya. At makikita po natin sa mga susunod na verses na nagwagi si Gideon sa laban. Natalo niya ang mga Midyanita. Si Gideon na problemado, si Gideon na mababa ang tingin sa sarili, si Gideon na may attitude problem, sumasagot-sagot sa Diyos, ginamit pa rin ng Diyos mightily. Sino po sa inyo nakaka-relate kay Gideon? Taas ang kamay. Amen. Ako lang ba ang nakaka-relate? Sino sa inyo? Yung alam na alam mo, last night nag-away kayo ni Mr. Tapos the following day ko yung opening prayer. Tapos nung nag-pray ka, kinikilabutan yung mga tao, may anointing! Umiiyak-iyak pa, Sister Ana. Yung nag-aaway kayo sa pamilya, tapos ikaw ang worship leader, you're my solid rock, and nagfo-flow! Hindi ko pa sinabi mga worship team natin yan, sample lang yun. Nakasagutan mo yung kasama mo sa trabaho mo, tapos ikaw yung magki-keyboard, ikaw pa rin ang magigitara. Nagpo-flow kayo! Sabi mo sa katabi mo, we don't deserve it. We don't deserve it. Grace lang ng Panginoon. It's not about you. It's about His faithfulness. It's about His fame. It's about His glory. Sino ba bang gagamitin ni Lord? Kung hahanap ang Lord ng perfect na tao sa mundo, wala siyang mahahanap. Tayo lahat yung nakikita niya, kaya tayong gagamitin ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Siguro sinasabi mo, ayoko magkapagamit kay Lord, may weakness pa ako. Pastor, hindi mo alam ang past ko, grabe, nakakahiya, may ugali pa nga ako hindi maganda. Nakakasabot pa rin ako sa mga parents ko, hindi po ako karapat dapat. Maganda aware ka. Pastor, hindi ako perfect.
Eh kapatid, kailan ka magpapagamit kay Lord? Kapag sobrang perfect mo na. Kailan yon? After 200 years. Narinig yung sinabi ko, kailan ka magpapagamit kay Lord? Sabi mo pag perfect ka na, kailan yon? After 350 years. Si Gideon po'y hindi ready, pero humakbang. At sa biyaya ng Panginoon, nagapi niya ang mga Midianita. Palakpakan po natin si Lord. Alam niyo, habang binabasa ko po yung kwento ni Gideon, naalala ko yung sinabi ni Pablo patungkol sa gospel. Sabi ni Pablo sa unang Corinto chapter 1, simulan po natin sa verse 26. Sabi niya, mga kapatid, tingnan po ninyo itong verse na ito, mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Isipin daw natin yung kalagayan natin nung tinawag tayo ng Diyos. Ano ba kalagayan natin nun? Iilan lamang sa inyong masasabing matalino sa paningin ng mundo, at iilan lamang ang may kaya o nagmula sa mga palagi ko, nagkamali ako ng time, mga kilalang angkan. Okay? Verse 27, ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahina upang hiyain ang malakas. And then verse 28, sabi po ni Pablo, at pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang mga tinitingala ng mundo. Amen. Ang hinihirang ng Diyos, mga reject, mga mangmang, mahina, mababa, mga basurang maituturing upang wala silang maipagmalaki, kundi ang kalwalhatian lamang at kagandahan ng ating Diyos. Yan ang kwento ng ating kaligtasan. Lahat po tayo bagsak. Lahat po tayo nakatalikod sa Diyos. Lahat po tayo nagre-rebelde sa Diyos, whether we are conscious of it or not. And yet, kahit wala tayong ugnayan sa Diyos at kahit wala tayong panlasa sa Diyos, kinuha niya tayo. Minahal na tayo. So kung ang tingin mo sa sarili mo hindi karapat-dapat, ikaw talaga hinahanap ng Diyos para iligtas. Dumating ang doktor, sabi ng Bible, dumating ang doktor hindi para sa mga magagaling na. Dumating ang doktor para sa mga may sakit. Amen. Welcome to the family of God. We are all accepted in the beloved only because of the grace of God. Amen. Bilang pagtatapos po ay nais kong mag-iwan sa inyo ng 2 action points. Number 1, magpatuloy. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpatuloy. Sabihin mo din sa kanya, huwag titigil. Hakbang lang. Sa ministry, matatalisod ka minsan. Sa ministry, may pagkakataon gusto mong gumig up. Dahil bigla-bigla may kahinaan kang lilitaw. At parang tingin mo, di ka nakarapat-dapat magpagamit kay Lord. Palagay mo ba pag ministry lagi lang smooth? May pagkakataon, magkakaasaran kayo. May mga pagkakataon, magkakakiskisan kayo ng personality. Pero magpatuloy ka. Lagi mong tatandaan ang pagkatawag ng Diyos ay hindi nakabase sa ating kahandaan, kundi sa Kanyang katapatan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang iwanan kapatid. Tuloy-tuloy lang. Pangalawa, makontento. Sabihin mo nga ulit, makontento. There is no perfect church. Narinig niyo ba yung sinasabi ko? There is no perfect church. The only perfect church na hinahanap natin ay nasa langit. Kaya kung gusto mong mapaanim sa perfect church, uwi ka na kapatid.
The church on earth is not perfect. Dahil binubuo ito ng mga taong tinawag ng Diyos despite their imperfections. At sila ang mga makakasama natin ngayon. Minsan mayayamot ka sa kapatiran. Minsan mawawalan ka ng pasensya sa kanila dahil hindi nila nami-meet ang expectations mo. Like God, na naging matyaga kay Gideon, let us also extend grace to everyone. Maging kontento tayo sa church na pinagkalagyan ng Lord sa atin kahit na ang tingin natin minsan sa mga kasama natin sa church ay ang opinion nito, hindi mature, nakakairita. Gaya mo, gaya nating lahat, hindi tayo karapat-dapat at maraming flaws. Pero pinili din sila ng Panginoon. Kaya piliin din natin ang isa't isa. At imbes na laging hinahanap natin kung ano ang kulang sa church, mas magandang hanapin kung ano ang pwede nating maiambag upang mapunuan kung ano ang kulang sa church. Narinig niyo ba yung sinasabi ko? Minsan ang dami nating hinahanap, Pastor, walang ganito sa church, kulang ng ganito, kulang sa ganyan. Puro kulang. Yun ang hinahanap natin. What if ito ang hanapin natin? Ano kaya ang pwede kong maiambag? Ano kaya ang pwede kong maitulong? Amen? God is calling imperfect people for His glory. At alam ko, gagamitin tayo ng Panginoon. Manalangin po tayong lahat. Let us all bow our heads and really pray. Father in heaven, we are so thankful sa mercy ninyo, sa biyaya ninyo. Lahat po kami hindi karapat-dapat, pero salamat, inangkin mo kami, tinawag mo kami, minahal mo kami, at ginawa mo kami isang pamilya. Pero dalangin ko po, na sa buhay namin ay maging totoo ang aming pinapag-aralan, na kami ay magpapatuloy, magkakaroon kami ng kakontentuhan sa kung ano mang pinagkalagyan namin, O Diyos, sapagkat alam namin na You are sovereign God at Ikaw ang nag-aakda ng mga pangyayari sa buhay namin. Tulungan niyo kami, Lord, na mag-extend ng grace sa isa't isa, lalo na sa mga araw na gusto na namin subukan ng isa't isa. Mahirap minsan, Lord. Di namin kaya, Lord. Pero sa biyaya mo, magagawa namin. Salamat dahil kagaya ni Gideon, kapututan kami. In our own way, kami yung pinaka-reject, kami yung pinaka-bulok. And yet, minahal mo kami, niligtas mo kami, tinatawag mo kami. So here we are, Lord. Use us for your glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagpala ba kayo mga kapatid? Amen. Pagpurihin ng Diyos. Tayo para sa hapag ng Panginoon. Atin ang handa ating communion elements. Lahat tayo ay disqualified. Lahat tayo ay may kanya-kanya kakulangan. Kahit matagal tayong naglilingkod, matagal ng mananampalataya, hindi pa rin tayo
perfectly still fall short of the glory of God. Ang perfecto talaga yung ating Diyos. Nalala ko yung the story of a loving father at saka yung naglayas na rin prodigal sa yung lumayas pala yung kanyang anak. Naglutos tayo ng kabuhayan. Yung mapagmahal na may nakatingin parati sa kanyang bintana at sa daan para naghihintay ng pagbabalik ng kanyang anak na nawalay sa kanya. At yun tayo. May ginawa ang Diyos para sa atin. Kaya kung na-disqualify tayo, biyaya ng Diyos naging qualified tayo to be called children of God. Siya rin ang gumawa ng solution. More than 2,000 years ago, bumaba ang Diyos sa atin in the person of Jesus Christ. Namuhay na tulad ng ordinaryong tao. Hindi nagkasala. Pero inako niya ang pagbabayad para sa atin. Matay sa krus ng Kalbaryo, kung kaya ang ating mga nakaraan, ang ating naman ng kasalanan, nagawang mga kasalanan, past, present, and future, ibigay niya ang Diyos ang kanyang buhay para sa ating lahat. So as we come to God in repentance, the Word of God declares He is faithful and just and very much willing to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Ang sarap ng nasa Panginoon na ang biyaya sa gana na sa lahat ng pagkakataon pwede tayo magsimula muli. Can you say amen? Amen. Tapos po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng kanyang katawan. Sabi na salita ng Diyos, siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. At ang kalagayang tinatamasa natin, nasa ayos tayong kaayusan, ay bunga ng kanyang pagtitiis at sa kanyang mga sugat na natamo sa kanyang katawan, tayo ay nagsigaling. Mga minamahal mo kapatid, siya ang nagdala ng lahat nating kakulangan sa buhay. All our sins and transgressions ay napako sa krus ng Kalbaryo. And as we believe on Him, on His finished work, we receive the grace of God at minarapat tayo maging mga anak ng Diyos. In the eyes of God, because of what the Lord has done, tayo ay malinis na. Amen. Tagapin po natin ang simbolo ng kanyang. Of His Son, Lord Jesus Christ.
Nasa liwanag na tayo. Dahil nasa tubo ng Panginoon. Amen. Tanggapin po natin yun. Dapat na palakpakan natin ang Panginoon. Good morning po sa lahat. Magandang umaga, Lord. Good morning. Sige po, sabay-sabay po natin. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bibig upang bigkasin natin ang ating pagpapasya. Sa bilang ko po ng tatlo, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya ang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, at ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang pagtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay tutunan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po kayong makaupo. Sobra po akong na-touch dun sa message ni Pastor kasi isa rin po ako sa kapututan. Ako rin po yung isa na sasabihin ko po ito kahit ako po ay sa pag-welcome ng mga announcement. Hindi pa ako nakakatulog kung hindi ko po ito ikukwento. Ayun po, bilang teacher po dati sa Blessing 7 or 8 years ago, ako po yung pinakamatapang. Pag tinanong kung sino ang pinakamatapang na teacher, number 1 po si Teacher Chris, tapos si Ma'am Andy, tapos si Ma'am Jenny. Pero ako po yung top 1. Ang dami ko pong kalaban na mga bata. Bakit po? Kasi math major po ako, so math po yung tinuturo ko. Ayaw ko po nang hindi nakikinig sa akin. That's why, halos gawin ko silang estatwa sa loob ng classroom. Kasi ayoko po ng mababang grades. Kasi mataas po ako magbigay ng grade. Paano po ako kukuha ng mataas na grade kung mababang scores nila? That's why, iniisip ko, makinig kayo. Suddenly, after maybe 1 or 2 years, biglang CV po ang tinuturo ko. Sabi ko po yan kay Pastor, Pastor, bakit po CV ang ituturo ko? Paano po ako mamahalin? Matapang nga po ako sa classroom. Hindi nga po sila natatakot po sila sa akin, tapos CV. Ang tinuturo ko pong CV ay 10 subjects na CV. Panay CV, panay Bible. Inisip ko, Lord, bakit? 5 years ago, bakit? Dumating ang punto na, tinatanong ko din sa sarili ko, bakit? This time, sinagot na rin. Nawala po yung pinaka-importanting tao sa buhay ko. Na unexpected. Hindi ko inaasahan mawawala. At marami pa pong bagay ang inalis sa akin. Kahit ang aming tirahan, aalisin. Pero I believe God is far behind me. Nasa future ko siya. Di ba nung unang panahon, ang mga byuda ay kawawa. Kasi ang byuda ay noong araw, naituturan silang kawawa dahil wala nang magtataguyod sa kanila, wala nang haligi ng pamilya. Sa pamilya nila, pero I believe, sabi nga sa Jeremiah 29, at the end, I will give you a good future. Si Lord ang nagbibigay. That's why, tanggalin man ang lahat sa akin, tanggalin man ang lahat, basta meron akong Diyos. Siya na lang ang meron sa akin. So, wala na akong hahanapin pa. Kasi I believe, sabi nga ni Pastor, magpatuloy. Kasi kung wala ako kay Lord, paano ko kaya tatanggapin ang mga sitwasyon na to? Paano kaya ako, yung pinaka-paborito, kaya ako nag-resign as teacher kasi one day magre-resign na rin yung asawa ko. Magkasama na kami. Simple life, pero nawala siya. Paano ako magpapatuloy? But then, thank you, Lord. Thank you, God. For almost 7 years, nagturo ka ng CV, nagturo ka ng Bible, yun yung nagpalakas sa akin. Para kung si Gideon na ang hina-hina, pinakapulot,
ayaw sa akin ng ibang mga estudyante dahil nga matapang si Teacher Chris. But then at the end, pag naririnig mo yung sinasabi ng mga bata, marami kami natutunan kay Teacher Chris. It's not because of me, it's not because of my might, but the power of God na ibinigay niya sa akin. Kahit sinasabi ko lang kay Pastor Yeso, hindi po ako magaling. Kay Madami, hindi po ako magaling sa CV. But then, kaya pala ako tinuruan ni Lord ng ganun dahil dadating yung panahon na ito na kaya ko na dahil pinalakas niya ako. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for that. Kaya minsan ayaw ko magsimba sa morning, ayaw ko po kasi mag-testimony, lalo na hindi ko pa po kayang harapin yung nasasaktan ako. Pero thank you, Lord, for your grace, Jesus, for your love, for your care, na hindi mo ako iniwanan sa times na ganito. Ayan, thank you, Lord. Ayan, balik na tayo. Tayo po ay mag-welcome ng ating mga newcomers. Saan po si Jasmine Santa Ana? And then si Brother Ivan Vida and Navis Kat Vida. Ayan po, yan, welcome po. Welcome po sa aming community. At extend po natin ang ating kamay sa kanila upang tayo ay ipagpanalangin po natin sila. Thank you, Lord. Thank you. Sige po, ako po ang mananalangin, Ama, dakilang Ama Diyos, na mahabagin sa lahat. I know and I believe, Father, na ganito po ang pagkakataong ito, Panginoon, ay dinala niyo sila dito upang maging kabilang sa iyong mga tupa, Panginoon. Thank you, Father, for choosing them. I know, hindi ito ang huli, but ito parang Panginoon ang simula. I believe, naniniwala talaga ako sa aking puso, Panginoon, may gagawin ka sa buhay nila. Lord, gawin mo po rin silang tupa na tagasunod. At someday, Panginoon, ay gagamitin mo sa iyong upasan. Salamat, Ama. Ang buong pagpapala ay makakarating sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Yeah. Announcement na po tayo, basic theology during Tuesdays, 5:30 to 7:30. Blessings of the Sunday School, Blessing Children Ministry during Sunday 9 to 11, open for ages 3 to 12 years old. And then weekly youth fellowship Saturdays 5 to 7 via Zoom. And then po, Sunday's worship services, morning fellowship 9 to 11 a.m. Evening fellowship from 7 to 8:30 p.m. Ayan po. Then host a prayer, home prayer meeting for your family, our guide, FB group and page, Blessings in the Word community. And then the praise and worship team is in need of instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarists, and drummer. If you're interested, fill out the form at the registration table. Okay po. Salamat po. Tatawagin ko po si Sis Levy for the exhortation. Praise God. Woo! Pwede ko bang palakpakan natin ang malakas ng ating relate na relate ang bawat isa sa atin. Ako man po, habang nakikinig ako ng salita ng Diyos, sabi ko, Lord, napakabuti mo nga naman. Dumating ako dito sa blessing, pagdad ng problema, nakakahiya, maraming utang. Pero alam nyo, tama yung sinabi ng pastor habang nagpapatuloy ka sa Lord, may kayang gawin sa iyo ang Panginoon. At ngayong umaga, kung naramdaman natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, nais nyo bang parangalan ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay? Amen? So sabi po sa Roma 11:36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at ang pag-aari niya, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. So alam niyo po, sa totoo lang, kung anong meron ka ngayong umaga, galing yan lahat sa Panginoon. Kung ano yung naabot mo, kung anong kayamanan na meron ka, ano mang meron ka sa buhay natin, ngayong umaga, yan ay nagmula lahat sa Panginoon. Meron pong ginawa dito, ang sabi po dito, how can you give glory to God
paano nyo ba mapaparangalan ng Panginoon? At una po, sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Pero sabi nga po, ngayong umaga, ano ba ang motibo ng iyong pagbibigay? Nagbibigay ka ba dahil gusto mo rin mapagpala? Kasi sabi ni Lord, magbigay ka at ibibigyan. Motibo ba ng puso mo, Lord, gusto mo magbigay? Kasi anumang meron ako galing ito sa'yo, wala akong pwedeng ipagmalaki. Ang pangalawa po, ang sabi po dito, bakit ka nagbibigay? Para maparangal ng Lord dahil po sa pag-ibig. Paano ba natin nasabing pag-ibig? Sa bawat sentimong ibinibigay mo, maraming mga kaluluwa nakakakilala sa Kanya. Isa nga po, naiisip ko siguro pagdating sa heaven may ushering ministry, sasabihin, Sister, thank you! Kasi kung hindi ka nagbigay, wala ako sa heaven. Amen? So yun po, yung pagbibigay at yung pag-ibig natin, dahil bawat sentimo na binibitawan mo sa simbahan ito, sa gawain ni Lord na pupunta. Amen? Kaya ngayon po umaga, magbigay po tayo. Magbigay tayo sa Panginoon na may pag-ibig. Magbigay tayo sa Panginoon na naandoon ang motibo, Lord, dahil galing lahat sa iyo kung ano mang meron ka. Dami po dito sa blessing, nakakatuwa. Pag binati ka ng estudyante, good morning! You are blessed to be a blessing. Sabihin nyo natin po sa katabi nyo, you are blessed to be a blessing. Amen. Hawakan na po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, marami pong salamat. Thank you, Panginoon, sa buhay na meron kami. Thank you sa lahat ng pagpapalang ginagawa mo sa buhay namin. Lord, isang pribilehyo, Panginoon, na makapagbigay kami sa iyong ministeryo. Lord, basbasan mo po ang bawat kaloob, pagpalain niyo po ito, sapagkat alam namin, Panginoon, ang bawat sentimo, ginagamit, Panginoon, para patuloy na may palaganap ng iyong salita. Patuloy ka pong mataas sa aming mga buhay. At ito po ang aming kaloob. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And as we lift our hands, let us believe that our Father in heaven is a generous God, and He will take care of His people. The Lord is our shepherd. We shall not be in want. Sa mga oras na ito, naman po pangangailangan natin, alam ko ng Diyos po ang ating great provider. Panginoon, loobin po ninyo na anuman pong pangangailangan ng inyong mga anak ay kanila pong maranasan at matanggap.
Maaring marami sa kanila bukas ay may mga popondohan, maraming bayarin. Maaring sa oras na ito, marami sa kanilang may karamdaman. Panginoon, alam po namin na ikaw ang Diyos na kayang maghimala sa inyong mga anak. Sa inyo po kami umaasa. We thank you for the gift of your sovereign care to all of us. And so Lord, today we receive all of your blessings, all of your graces, and all of your work in our lives. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you.